Sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Hayaan na lang. Ganun ba yun? Pag fake news mo, madam, hayaan na lang. Pero pag nagkamali yung mga vlogger at ibang tao, ay hindi, dapat ikulong yan. Dapat pa NBI yan. Dapat, ano yan, DOJ. Dapat sampaan ng kaso ng ombudsman yan. Ha? Pag ibang tao nagkakamali, hindi, fake news ka. Fake news kang ano ka. Ha? Pero pag ikaw, nagkamali, ikaw nag-fake news, ano sabihin mo? Hindi, hayaan na lang natin. Hayaan na lang natin yung fake news. Ano ka ngayon? Ha? At yun na nga mga bayan, ano pong masasabi nyo po dito sa napakatindi pong sampal sa pagmumukha ni Madam Claire Castro ng reporter na si Kat Domingo ng ABS-CBN mga kabayan. Mukhang delayed po ang ang payroll sa ABS-CBN. Alam naman po natin, di ba, ang mainstream media simula nang nakaupo si Bongbong Marcos, hindi na po siya tinitira Di po ba? Ngayon na lang po siguro dahil nagkakahulihan na nahuli na po yung bilyon-bilyong tawag po dito pakimkim sa kasal yun yung bilyon-bilyon pong allotment, diba? Para kay Pangulong Bongbong Marcos, 25% mga kabayan Di po ba nabuking? Mukhang hininto po yata yung payroll sa mainstream media. Mantakin mo, tinira po ni Kat Domingo ng ABS-CBN. Ito pong si Claire Castro, mga bayan. Pero bago po tayo pumunta dyan, unahin po muna natin itong si Kiko Matching. Ang pagiging po ni Kiko Matching, ang tawag po dito, kain suka po na tinatawag Pero bago ka pa nga lang sa akin channel, huwag mo kang kalimutan i-hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Eto na nga po mga kabayan. Eto po si Kiko mga kabayan. Sa lahat po ng sigurong uri ng politiko sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na isang ulupong na akala mo noon kung makasita kay Bongbong Marcos, makasabi na never again, Marcos magnanakaw, hukayin si Marcos Sr. Sila yan mga kabayan ngayon, dahil lumabas na po na nagnanakaw yung Marcos Jr. na meron pong 25% sa 100 billion na insertion, mga kabayan, biglang kabig po itong si Kiko Pangilinan. Ano pong sabi niya? Hindi kami nananahimik. Nagmamasid kami. Nagmamasid-masid lang naman kami, mga kabayan. Sir, 100 billion yan, sir. 25% yan, o 25 billion po, napupunta sa bulsa ng iyong amo. Hindi man, siyempre hindi pala amo. Ng iyong, siguro amo ngayon. 25% napupunta kay Bongbong Marcos, tapos sasabihin mo, nagmamasid kayo. Yung 125 million na confidential funds na napatunayan na nga ng COA, walang nilabag si Vice President Inday Sara, ang iingay yung mga hunyango kayo mga, di ba? Mga anak kayo ng baka Ang iingay po ninyo doon sa 125 million na confidential funds, mga hinayo pa kayo. Di ba? Sinabi na nga ng COA, walang anomalya. Usang galang, iingay nyo, impeach. Araw-araw kayo nagpapa-press con, araw-araw kayo nagpapa-interview. Mga puki ng, di ba, mga tang-inamin ninyo. Diba mga bayan? Napakaungas na itong taong to Doon sa 125 confidential funds ng BP Inday, ang ingay halos araw-araw magpa-interview kung gagong to O tapos ngayon, sa 100 billion, magmamasid-masid ka lang, hinayupa ka. Di ba? Napaka-impokrito mo Sa lahat ng impokrito, sir, ikaw ang pinaka-impokrito. Di ba? Kung saan na lahat, ganyan kayo, sa lahat ng mga sinasabi nyo magnanakaw, sana binibiran nyo na yung si Marcos. Hindi Tignan nyo, ganda pa ng ngiti po ninyo. Di po ba?
Kaya po ba magmamasid-masid lang kayo? Ha, sir? Diba? Napaka-impokrito mo, sir. Ha? Sa lahat ng impokrito, ikaw yung pinaka-impokrito. Mamasid-masid na pinagsasabi ninyo. Usang gala. Wala nga kayong mapatunayan kay Inday Sara. Ang iingay ninyo. Halos araw-araw kayo nagpapa-interview eh. Di ka ba kinikilabutan sa pinagsasabi mo, sir? Ha? Hindi ka kinikilabutan? Usang gala ka. High blood na naman ako, mga bayan. High blood ako, ha? Eto na nga lang. Para hindi magtuloy-tuloy yung high blood natin dito kay Kiko Matching. Eto, panoorin po natin, ha. Yung pagsoplak nga ng ABS-CBN News Anchor na si Kat Domingo. Dito kay Auntie Claire. Akala niya siguro, uubra siya dito, mga kabayan. Siguro, delayed na yung payroll. Wala nang pangbayad. Kaya tinitira na po ng ABS-CBN. Ito po, panoorin natin, mga kabayan, kung paano po nilamon ang buhay ni Kat Domingo ng ABS-CBN, si Claire Castro. Ito po, mga kabayan. Morning, Undersecretary. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po. At sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko pa masasabi kung sino... Basag. Basag ka, Auntie Claire. Basag ka. Kahapon lang, napakayabang mo. May pasabi sa amin, voluntarily resign. Nauna ka pa kay Bersamin. Inunahan mo pa yung tao. Sabihin mo, nag-resign out of delikadesa. Ang hirap kasi sa'yo, gusto mo ikaw laging nauuna eh. O yan, nauna ka mag-fake news. Diba? Malaman-laman ng buong taong bayan, sumambulat ang katotohanan, hindi po nag-resign yung tao. O ano ngayon? Tinatanong ka doon sa kasinungalingan mo kahapon. Fake news mo kahapon. Ano sasagot mo? Hayaan na natin? Madam? Hayaan na lang? Ganun ba yun? Pag fake news mo, madam, hayaan na lang. Pero pag nagkamali yung mga vlogger at ibang tao, ay hindi, dapat ikulong yan. Dapat pa NBI yan. Dapat, DOJ. Dapat sampahan ng kaso ng ombudsman yan. Pag ibang tao nagkakamali, hindi, fake news ka. Fake news kang Pero pag ikaw, nagkamali, ikaw nag-fake news, ano sabihin mo? Hindi, hayaan na lang natin. Hayaan na lang natin yung fake news. Ano ka ngayon? Pinapasweldo kayo ng taong bayan. Obligado kayong sabihin ng katotohanan. Very good, Kat Domingo. Palakpakan. Ganyan naman talaga dapat ng mga journalist eh. Kaso, ang nangyayari lang po kasi, ilan sa mga journalist po natin, syempre may mga boss din yan. Diba? Hindi natin alam, baka nadadaanan ng payroll. Diba? Balita si Tamba, may payroll daw sa mga mainstream media eh. Kaya hindi tinitira eh. O ito, wala na ngayon, nasukol na. Nasukol na ni Saldico. O ano ngayon? Tinira ng ABS-CBN. Del Castro, bigla nag-iba yung mukha. Ulitin natin sa pinaka-umpisa. Tingnan nyo mga bayan yung pagbabago ng pagmumuka ni Claire Castro. Tingnan nyo po, nakangiti, di ba? Ngiting-ngiti. Dahil, syempre, binasic niya yung ibang journalist, pero binasic siya ngayon, Binasic po siya ngayon ni Kat Domingo ng ABS-CBN. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po. At sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are
Nakakatawa lang kasi mga kabayan. Funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko pa masasabi kung sino po Tingnan mo yung mukha ni Claire Castro, mga kabayan. Tingnan nyo po yung mukha ni Claire Castro. Nakasiyangot na patanggal mga sa kanya. kabayan. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sino. Galit na po. Galit na po si Claire Castro. Bakit? Ay, yung di ba? Oo, galit na. Di ba? Sumimangot mga bahay, nag-iba yung mood, Yan, basag ka ngayon. Tapos ay laging binabasag eh. Kasi dami mo na kasing nungalingan, madam eh. Di ba? Pwede ka naman mag-sorry, ma'am. O kaya pwede ka naman magsabi ng totoo. Di ba? Yan ang hirap sa atin eh. Pag kayo, pwede kayong sabihin, hayaan nyo na lang. Fake news yung sinabi po ninyo eh. Nakatikim ka tuloy ngayon. Okay, tuloy na natin ito mga kabayan. Hindi ko na hinto. Asensya na po kayo. Kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question, if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI, also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po ba ang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba na-violate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Action niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito naman yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. O, di ba mga kabayan, talagang soblak po. Nag-iba po yung aura ni Madam Claire Castro. Sa susunod po kasi, madam, Next question, Katrina Domingo. Wag po tayong masyadong fake news, Wag pong sobra-sobra sa fake news, madam. Kasi grabe naman po, garapalan yung fake news po ninyo kahapon Di ba? Bersamin, voluntarily, nag-resign dahil sa delikadesa. Ito mo nakuha yun, madam. Sa palasyo. So, ibig sabihin, si Bongbong Marcos mismo ang nagpe-fake news. Kung hindi ikaw, si Bongbong. Di po ba? Yan tayo. Hanggang dyan na lang na mga kabayan at magkita-kita pa tayo sa susunod pa nating video. Paalam.